Ano ang nakatagong plano ng Diyos sa eternity past? Mga kapatid, bago pa man ang in the beginning, okay, na makikita natin sa Genesis 1:1. Bago pa man yung in the beginning God. Okay? Bago pa man isulat ang Bible, bago pa man mga kapatid likhain ng Diyos ang langit at lupa. Okay? Na kung saan ay ating kinalalagyan ngayon, may plano na po ang Diyos. Okay? Isa itong eternal plan. O masasabi nating eternal plan na nakakubli sa Kanya mismo. Ito po ay hindi niya po na-reveal. In fact, nabuo na ho ang Biblia, dumaan na po ang maraming panahon at dispensation, pero may lihim ang Diyos na hindi po ipinangaral, hindi po ipinahayag noong unang mga panahon. Itong lihim na ito ay hindi parte ng prophecy program ng Israel, na kung saan isinulat doon sa Old Testament Scriptures. Hindi ito alam ng mga propeta o mga apostol sa panahon ng earthly ministry ni Jesus Christ, mga kapatid. Ito ay tinawag ni Apostol Pablo na mystery or secret. Okay? Mababasa po natin ang mga talatang iyan maya-maya, mga kapatid, and I hope na bubuksan po ninyo ang ating mga Bible or sa mga kapatid nating may kakayahang ilagay sa ating comment section. Please do it upang makasubaybay po tayo, mga kapatid. Okay? So, ngayong umaga ay dadako agad tayo sa unang puntos natin. Ha? Ang Diyos na walang hanggan ay may walang hanggang layunin. The eternal God has also eternal purpose. We have to understand that. And by the way, mga kapatid, gusto ko pong ipaalam sa inyo na ang Diyos, kapag ipinaalam o nireveal niya lahat ang mga bagay na alam niya, hindi na ho siya Diyos. Sapagkat ang alam ng Diyos ay di natin alam. Ang paraan ng Diyos ay di natin paraan. Mga kapatid, sabi po yan sa Isaiah chapter 55. So, nagwawakas na ang pagiging Diyos ng Diyos kapag nalaman natin ang lahat ng alam ng Diyos. Kaya ang Diyos po ay malihim na Diyos. Okay? Malihim po siyang Diyos. Pero napakapalad natin kung tayo po'y nabiyayaan na makaalam o matuklasan ang kanyang lihim. Mga kapatid, ayon sa Ephesians chapter 3 verse 11, babasahin ko po, mga kapatid, yung bahagi ng kasulatan. At ito ang sinasabi doon, according to the eternal purpose which He purposed in Christ Jesus our Lord. Kung unawaan natin yung verse na yan, may tinuturo si Apostol Pablo ayon daw po sa eternal purpose o eternal program or plan of God na kanyang binorpos sa walang iba kundi sa kanyang anak na si Jesus Christ. Mga kapatid, even sa Old Testament, meron lamang pong hint tungkol kay Jesus Christ, pero wala pong malinaw na revelation tungkol po sa kanya. How much more, yung pong death, burial, and resurrection, marami pong mga bagay na nakalihim, nakatago doon, mga kapatid. Okay? Ang Diyos mismo, o ang Diyos ay walang simula at walang hanggan. Malinaw po yan na mababasa natin sa Psalms 90 verse 2. Ang Diyos po natin ay walang simula at walang hanggan. Diyan pa lang, hindi na po natin yan maintindihan. Paanong ang Diyos ay walang simula? Di ba? We are so weak. We are so finite ang ating mind, ang ating pong kakayahang unawain ang Diyos. Sapagkat paano mo nga namang uunawain ang Diyos ay walang simula? Sapagkat ang alam natin, lahat ng bagay ay may simula. Diba? Ang hirap intindihin yan, hindi talaga natin maunawaan yan. Paano ang Diyos ay walang simula? Hindi natin kayang arukin ng ating kaisipan niya. Okay, so dapat nating maintindihan yon. Psalms 90 verse 2. Ang Diyos ay wala pong simula at wala din siyang wakas. Mga kapatid, meron siyang layunin in Christ bago palikhain ang mundo. Okay? Yan ang ating titignan po maya-maya. At ito po, mga kapatid, ay makikita po natin, mayroon pong nakasulat, mga kapatid, sa Ephesians 3:8. Sa Ephesians 3:8, may nakasulat po doon na unsearchable riches of Christ. Okay? Hindi ito bahagi ng propesiya sa lumang tipan. Kaya kahit anong buklat po ninyo sa inyong Bible sa lumang tipan, hindi po siya kasama sa propesiya, yung lihim na ito ng Diyos. Kaya ito'y tinawag ni Apostol Pablo na the unsearchable riches of Christ. Ang hindi masaliksik. Ayan.
Hindi po ito mahagilap. Okay? Hindi po ito, mga kapatid, masuri. Paano nila susuriin? Hindi nga ho ipinahayag ng lumang tipan. Okay? So, malinaw po yan sa Ephesians 3:8, mga kapatid. Okay? So, ano pa? Ano pa, mga kapatid? Number 2 sa ating pong point. Medyo mahaba-haba itong ating talakayang ito. Hanggang 5 itong point natin ito. At medyo marami-rami ding verse, mga kapatid. So, number 1, ang Diyos na walang hanggan ay may walang hanggang plano din. Okay? Number 2, ang mystery ay itinago mula pa sa pasimula. Ang mystery program, merong sinasabi si Apostol Pablo na mystery. At itong mystery na ito ay kept secret. Basahin po natin itong bahagi po ng Romans 16:25. Romans 16:25, the Bible says, according to the revelation of the mystery, which was kept secret since the world began. So, ang sinasabi ng Apostol Pablo dito, may na-reveal na hiwaga. Mayroon pong naipahayag na mystery. At sabi ng Apostol Pablo, itong mystery na ito ay nakatago, kept secret since the world began. Ibig sabihin po, ito'y buo na, mga kapatid, pero na-reveal lamang, mga kapatid, sa itinakdang panahon ng Diyos. Mahalaga po ito. Sapagkat ito ang laman ng ating pangangaral. Ito po ay laman ng atin pong doktrina sa panahong ito ng biyaya. Ang mystery ay isang lihim na plano. Maliwanag naman eh. Okay? Revelation of the mystery which was kept secret since the world began. Walang propeta sa lumang tipan ang nakakaalam nito. Opo. Maliwanag po yan. Bagamat ang ibang mga theologian at ang mga ibang mga nagbabasa ng Bible, sinasabi po nila hindi totoo yon. Pero patutunayan natin sa mga kasulatan, mga kapatid, na yun ay totoo. Ha? Ito'y unang ipinahayag lamang kay Apostol Pablo, sapagkat siya yung apostol ng mga hintil at siya po ang pangunahing apostol, mga kapatid, sa body of Christ. Kaya po, mga kapatid, sa Romans chapter 11 verse 13, Romans 11:13, sabi niya, mga kapatid, mababasa natin po doon na the Apostle Paul is the apostle of the Gentiles. He is talking to the Gentiles because he is the apostle of the Gentiles. Sabi niya, I magnify mine office. So, maliwanag po yan, mga kapatid, na si Apostol Pablo ang ating pinaka-Moses ngayon. Kung may Moses sa lumang tipan, ay merong Paul sa bagong tipan. Okay? So, number 3, mga kapatid. Number 3, ano ba itong mystery plan na ito? Yan. What is this mystery purpose? Okay? So, ating pong basahin, mga kapatid, ang sinasabi dito sa Ephesians 3:4. Puntahan po natin sa Ephesians 3:4. Ayan. Dali lang, mga kapatid, ha? Para hanggang 6. Tignan po natin hanggang 6. Ephesians chapter 3 verse 4. The Bible says, whereby when ye read, ye may understand my knowledge in the mystery of Christ. Si Apostle Paul ang nagsasabi. Mayroong revelation ng mystery sa kanya. At kapag daw po tayo ay magbabasa, okay, maintindihan natin yung mystery, yung knowledge niya sa mystery of Christ. Verse 5, which in other ages was not made known unto the sons of men. So, maliwanag po ba? Hindi daw ipinalam sa ibang mga panahon, okay, bagamat may mga tao na noon, may mga propeta na noon, pero hindi daw ito ipinalam sa kanila. Oh, paano yan? Dapat ba nating pagdebatihan yan? Sinabi na nga hindi ipinalam noon eh. As it is now revealed. So, nung panahon niya sa Apostol Pablo, sinusulat niya itong Ephesians, na-reveal na. Okay? But ang sabi rito, as it's now revealed unto His holy apostles and prophets by the Spirit. So, malinaw, mga kapatid, na ang revelation na ito ay nangyari lamang sa panahon ni Apostol Pablo. Okay? At ano po yung mystery na yon, mga kapatid? Verse 6, that the Gentiles should be fellow heirs and of the same body and partakers of his promise,
in Christ Jesus by the gospel. Naku, ang ganda ho nito mga kapatid. Merong promise ang Diyos kay Kristo na kanyang bugtong na anak since the world began. Makikita po natin yan sa John chapter 17 dun sa kanyang prayer. May promise ang Diyos sa mga Hudyo sa pamamagitan po ng covenant niya kay Abraham. Pero iba yung promise in Abraham, promise of Abraham, of God to Abraham, iba po yun kaysa dun sa promise of God in Christ. Okay? Now, listen carefully. Kailanman ang kaligtasan ng mga hintil sa programa ng Diyos ay laging sa pamamagitan po ng mga Hudyo. Simula po ng panahon ni Abraham, mga kapatid, maliligtas lamang po ang mga hintil kung sila po'y pasasakop sa pamamagitan ng mga Hudyo. Wala po sa propesiya ang independent na pagkaligtas ng mga hintil. Okay? Sila po ay laging dapat kumonek o magpa-proselyte o magpa-miyembro, magpasakop, magpasubmit sa mga Hudyo upang sila po'y maligtas. Pero, amen. Ang mensaheng ito, dahil po mga kapatid sa kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay ni Jesus Christ, ang mga hintil po pala ay po pwedeng maligtas kahit na walang mga Hudyo. Amen, mga kapatid. So, yun po yung mystery. Ito po ay hiwaga. At hindi lamang po yan ang mystery, mga kapatid. Maging ang panahon na ito, angat tayo sa verse 1. Verse 1. For this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles, if ye have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to you ward. So maliwanag mga kapatid na ang dispensation ng biyaya ay maliwanag na ipinaabot o inihatid sa ating mga hintil. Wow! Amen mga kapatid. At ito po ay hindi pinaalam. Ibig sabihin mga kapatid, ito pong panahon na ito ng biyaya ay parenthetical. Pag sinabing parenthetical, inilagay sa gitna o isiningit sa programa ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Okay? So, ang alam natin at ang nakasulat sa Bible, pagkatapos po ng kamatayan o pagkalibig ng Panginoong Hesus at kanyang muling pagkabuhay, simula na agad ng tribulation period. Yun yung tinatawag na 7 years tribulation. Pero, hanggang ngayon, wala pa hong tribulation period na tinatawag ding Jacob's trouble at naisingit nga po ang panahong ito ng dispensation of grace. So, ang mystery mga kapatid ay both the time and the message. Okay? The time and the message. Yan po ay hindi ni-reveal sa lumang tipan. So, paano natin kikilalanin ang mystery na ito? Listen carefully. Okay? Ang pangunahing misteryo ay walang iba kundi ang bagong katawan o ang bagong entity, ang bagong grupo na tinatawag mga kapatid na body of Christ. Ito po ay ang church. Maliwanag mga kapatid sa 1 Corinthians 10:32, give none offense neither to the Jews, unang grupo ng tao, nor to the Gentiles, pangalawang grupo ng tao, nor to the church of God, pangatlong grupo ng tao. So, ang bagong katawan o tinatawag na body of Christ ay binubuo ng Gentile at saka po ng Jews. At sila ngayon ay equal. Wala pong ganyan sa lumang tipan. Lagi pong mas mataas ang mga Hudyo. Pero sa body of Christ, sa church, mga kapatid, pantay po ang Hudyo at ang mga hintil. So, lihim po yan. Hindi yan na-reveal. Wala pong ganyang katotohanan at wala ding propesiyang ganyan sa lumang tipan. Pero sa panahon na ito, sa pamamagitan ng Apostol Pablo ay naihayag, mga kapatid. Amen? Now, ano pa? Hindi earthly kingdom, kundi ito ay heavenly position. Mababasa po natin yan sa Colossians chapter 3, verses 1 to 4. Okay? Maliwanag po diyan na ang atin pong mindset na dapat nating ilagay sa ating mga sarili habang nasa lupa pa ay dapat maging heavenly. Hindi po ito mga kapatid magiging earthly kagaya ng sa mga Hudyo na ang kanila pong eternal inheritance ay New Jerusalem, which is nasa ibabaw po ng lupa. Samantalang tayo, body of Christ, mga kapatid, ang ating posisyon, ang ating conversation, ang ating citizenship
ay nasa langit. Tayo lamang po mga kapatid ang may espesyal na posisyon na ganyan. Kasama po yan, pumapangalawa po yan, mga kapatid, sa atin pong pinag-uusapan na katangian o karakteristik ng mystery, mga kapatid, na ito hindi po inaipahayag sa lumang tipan. Next, mga kapatid, Colossians 1:27, Christ in you, the hope of glory. Kailanman walang propesiya na yung Diyos ay titira sa katawan ng isang hintil o sa katawan ng isang mananampalataya. Ang temple sa lumang tipan ay literal na bato, literal na bricks. Pero po, mga kapatid, sa New Testament, ang temple ng Diyos ay hindi po yung ginawa ng kamay ng tao, kundi walang iba, kundi yung ginawa ng kamay ng Diyos. Walang iba, kundi ang ating mga katawan. We are the temple of God today. Napakaganda hong mensahe niyan, mga kapatid. So ano-ano po yon? Yung tatlong unang binahagi ko, nakatangian po ng mystery. Merong bagong entity. Ito yung tinatawag na body of Christ. Pangalawa, ang ating posisyon at ang ating eternal calling at ang ating eternal abode o ang ating pong tirahan sa future ay langit. Hindi po sa lupa, hindi rin po sa New Jerusalem. Ano pa? Hindi po hindi po ni-reveal na yung Diyos pwedeng tumira o gawin niya tayong templo. Okay? Sa bagong tipan. Sa lumang tipan, ang templo ng Diyos ay literal na temple. Pero dito po sa bagong tipan, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, ang templo ng Panginoon ay yung ating mga katawan. Alam niyo kung ligtas po kayo, ang Panginoon Diyos ay nasa sa atin. Nakatira po siya sa atin sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Marami tayo. Pero alam niyo, ang Diyos, ang description ng Biblia tungkol sa Diyos, lahat ng espasyo, lahat ng space sa universe ay presensya niya. Napakalaki ng ating Diyos. Hindi ko nga maintindihan yun eh. Kung paano ang Diyos tumitira sa'yo at tumitira din sa akin. Why? Because ang Diyos ay napakalaki. Amen? God can live within our hearts, within our body. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 6, we are the temple of God. Amen? Wala po ito sa propesiya ng Israel, ha? Ito po ay bagong revelation na nagpuno o nagbigay ng kakumpletuhan sa bagong tipan. Alam po natin, meron 39 books sa Old Testament, Genesis hanggang Malakay, at makikita natin sa New Testament, ang pinakamarami pong aklat sa New Testament ay ang sulat ni Apostol Pablo, mga kapatid. Amen! So, kaya maraming mga theologian, marami po mga kapatid nag-aaral ang Biblia na hindi po ito naiintindihan. And because of that, pinagmimix po nila yung mga teaching, mga kapatid, sa lumang tipan at sa bagong tipan, inakala nila na yun ay continuation lang ng programa ng Diyos. Hindi po. Naantala, mga kapatid, ang programa ng Diyos, yung original plan niya, mga kapatid, sa mga Hudyo na nakasulat sa lumang tipan ay pangsamantala pong naantala yon. At isiningit nga po, ito pong eternal purpose na ating pinag-uusapan ngayon. Number 4, mga kapatid, number 4. Saan tinago ang mystery? Saan itinago ang mystery? Buksan nyo ang inyong Bible sa Ephesians 3:9. Ephesians 3:9. Babasahin ko po itong bahagi ng talatang ito. The mystery which from the beginning of the world hath been hid in God. Ano yung tanong? Saan itinago ang mystery na ito? Maliwanag. Sabi ng Bible, from the beginning of the world hath been hid in God. So, linaw. Kung sa Diyos mismo ay tinago. Kung ang Diyos mismo, tinago niya. Alam niyo po, very secretive ang ating Panginoon eh. Nagre-reveal siya, pero kinukonsil niya yung maraming mga bagay na hindi po kailangan malaman ng tao. So, hindi ito itinago sa kanino man. Okay? Kundi ito itinago mismo sa Diyos. Ibig sabihin, sa Diyos mismo itinago. Ang kahulugan,
Siya mismo ang nagtago. Hindi niya to na-reveal. Okay? Hindi ito alam ng Old Testament saints. Hindi ito alam ng Old Testament prophets. Hindi ito isinulat, mga kapatid, sa lumang tipan. Maging si Satanas, hindi niya to alam. Ha? Sabihin na natin si Satanas mismo, mga kapatid, ang masasabi nating pinaka-marunong bukod sa atin. Espiritu rin siya. Pero ang linaw, mga kapatid, ito po ay hindi in-reveal mismo kay Satanas. Kung si Satanas nga mismo, hindi nakaalam nito, propeta pa kaya? Kaya maling-mali, mga kapatid, yung mga nagtuturo na yan ay reveal na sa lumang tipan. Hindi lang nila naintindihan. Hindi nga po eh. Malinaw po yun. Kaya Apostol Pablo lamang po ito ni-reveal, mga kapatid. Okay? Now, tingnan po natin ang sinasabi sa Galatians chapter 1. Basahin po natin ang 11 to 12. Anong sabi ng Bible? Mga kapatid, Galatians chapter 1 verses 11 to 12. The Bible says, "But I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man." 12. "For I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ." So, maliwanag na tinuturo ng talatang ito, kasabay ng binasa natin kanina sa Ephesians chapter 3, verses 1 to 5, mga batid, malinaw na kay Pablo ito ni-reveal, at ito hindi tinuro, hindi ito pinasa ni Peter sa kanya, o ng 12 disciples. Tandaan po ninyo, si Apostol Pablo ay isang Pariseo. Pag sinabing Pariseo, nag-aral po siya sa paanan. Ang kanyang guro ay si Gamaliel. Si Gamaliel, mga kapatid, ay isang doctor of the law. Kaya itong si Apostle Paul, mga kapatid, alam na alam niya ang kasulatan sa lumang tipan. Pero wala siyang nabasa tungkol po, mga kapatid, sa lihim na ito. Pero nung siya inaligtas, ipinagpapatotoo po niya dito sa Galatians chapter 1 verses 11 to 12, na direktang ni-reveal ng Diyos kay Apostle Pablo ang mga bagay-bagay o doktrina na ito. Ha? Now, mga kapatid, number 5, bakit tinago ng Diyos ang mystery? Ano ang reason bakit itinago ng Diyos ang mystery o yung programa ng Diyos sa panahong ito? Napakaganda po nating itong matalakay, mga kapatid, sapagkat ang dami pong nagkakamali dito. At kapag ito po naintindihan po ng marami, mga kapatid, natitiyak kung sila po ay magkakaroon po ng kalinawan, mga kapatid. Saglit. Now, ang tanong bakit tinago ng Diyos ang mystery? Bakit tinago? Tingnan natin ang 1 Corinthians chapter 2 verse 7 and 8. 2, 7 and 8, mga kapatid. Now, look at this. I-start natin sa verse 6. Ayan, verse 6. Anong sabi, mga kapatid, sa 1 Corinthians chapter 2, verse 6, the Bible says, "Howbeit we speak wisdom among them that are perfect," matured, ang tinutukoy, "yet not the wisdom of this world, but of the princes, nor of the princes of this world that come to naught." Verse 7, "But we speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom," amen, "which God ordained before the world unto our glory." So maliwanag, mga kapatid, na ang sinasabi daw ni Apostol Pablo ay mystery. Ito yung hidden wisdom. Okay? Ito may kinalaman dito sa ating pinag-uusapan ng mystery truth. At anong sabi niya sa verse 8? Which none of the princes of this world, okay, knew. Pag sinabi yung princess of this world, tumutukoy po ito sa mga authorities. Okay? Bakit mga human authorities at maging spiritual authorities? Si Satan mismo, mga kapatid. Okay? Ay hindi daw ito nakaalam. Hindi ito nalaman, which none of the princes of this world knew. Look at this. "For had they known it," sapagkat kung nalaman nila ito, "they would not have crucified the Lord of glory." Amen. Kasi alam niyo po,
ang ginamit mismong instrumento ng Diyos upang maipako si Kristo sa cross at upang mailigtas tayo at ang buong sanglibutan, mga kapatid, ay walang iba kundi si Satanas mismo. Biruin nyo, inakala ni Satanas na ang pagpatay niya kay Kristo ang magpapatalo at magpapaguho ng kaharian ng Diyos. Walang kalam-alam si Satanas na siya po ay nasa taktika ng Diyos. God is the only wise God at naisahan siya ng Diyos. Akala niya matalino siya. Pero may tatalino pa ba sa Diyos? So, ang ginawa ni Satan, pinatay niya ang Panginoong Jesus. Alam po natin na ito'y panukala ng Diyos upang mailigtas ang tao. Ang Diyos ang tunay na may plano, pero ang ginamit niyang instrumento ay walang iba, kundi si Satanas. Okay? At mga kapatid, nung napatay po, nung pinatay mismo ni Satanas sa pamamagitan ni Judas at ng mga soldiers, mga kapatid, hinagupit, namatay, nilibing at muling nabuhay, mga kapatid, ang hindi alam ni Satanas, may kakayahan ang Panginoon na buhayin o may kakayahan ang Panginoong Jesus na buhayin muli ang kanyang sarili. And because of that, bang! Natalo, mga kapatid, si Satanas. Amen. Bakit itinago? Sasagutin na ho natin. Sapagkat kung nalaman ito ni Satanas, kung nalaman ni Satanas ang plano ng Diyos tungkol sa kaligtasan ng buong mundo, sapagkat kung hindi mamamatay ang Panginoong Yesus, walang kabayaran ng kasalanan ng tao. Pero, for the wages of sin is death. At si Jesus Christ ang namatay in our behalf. Si Jesus Christ ang namatay bilang kahalili natin, mga kapatid. And because of that, tayo po ngayon ay meron pong maliwanag na pag-asa sa buhay na walang hanggan, mga kapatid. Amen? Yan. Nandyan pa ba kayo, mga kapatid? Naririnig nyo pa po ba ako? Wow. Ang galing ng Diyos, mga kapatid. Amen? At ang blessing diyan para sa akin, salamat sa Diyos dahil ako ay naging bahagi ng panahong ito. Amen. Pero dahil tinago ito, mga kapatid, ang cross ay naging daan ng tagumpay, hindi pagkatalo. Listen, ang cross ay naging daan ng tagumpay, hindi ng pagkatalo. Akala ni Satan, natalo niya na ang Diyos. Pero doon pala siya natalo. Ngayon, ipinapakita sa pamamagitan natin, tayo po ang body of Christ, ipinapakita sa pamamagitan natin ang manifold wisdom of God. Kaya listen, mga kapatid, alam nyo, pag naintindihan nyo ito ng lubos, hindi maaaring tayo'y mabuhay ng ayon sa ating gusto lamang. Bilang ligtas, mga kapatid, tignan po natin kung ano po ang layunin ng Diyos, kung bakit inireveal niya sa atin itong mystery nito. Tignan niyo po, mga kapatid, ang sinasabi sa verse 10. Look at this. Verse 10. Tignan natin sa verse 9 una. Ephesians chapter 3 verse 9. And to make all men see what is the fellowship of the mystery. Nais ng Diyos na dahil na-reveal na nga itong mystery na ito, nais ng Panginoon na lahat ay makaunawa. Ito po'y maipahayag ng mga preacher. Kaya alam nyo, ang mga preacher sa dispensation of grace, tayo po ay dapat hindi titigil na i-share talaga ito. Sapagkat ito talaga ang plano ng Diyos. Ituloy po natin, mga kapatid, which from the beginning of the world hath been hid in God, who created all things by Jesus Christ. Verse 10. Look at this. Verse 10. To the intent that now unto the principalities and powers in heavenly places, look at this, might be known. Sinong gagamitin niya? By the church, the manifold wisdom of God. Ang gagamitin ng Diyos, maging upang maipalam, maging sa mga angels sa langit, yun po yung principalities and powers na tinutukoy, at maging ang mga lahat ng tao, to make all men see. Verse 9. Alam niyo po, ang gagamitin ng Diyos ay, ano sabi? Might be known by the church. Kaya kung ikaw ay isang ligtas,
hindi ka pwedeng mawalan ng ministry sa panahong ito. Okay? Kung ikaw ay may local church at ang iyong local church ay hindi po nagtuturo ng mystery program, hanap ka ng iba. Ako, dinidirect ako na kayong sasabihin ito. Dahil ang mga ministries ngayon, ang mga churches ngayon, mga kapatid, hindi nalalaman ito, mga kapatid, hindi po talaga gumaganap sa kalooban ng Diyos. Yun po ang totoo. Nasabi lamang na may ministry. Pero kung ang isang simbahan ay hindi nagtuturo ng malinaw na gospel at hindi ipinapahayag yung mystery program, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, mas mabuti pa, mga kapatid, na kayo po'y manatili na lamang sa inyong tahanan. Kasama ang inyong pamilya, mag-Bible study, mamigay ng tracts. Maghanap kayo, mga kapatid, ng simbahan na nagtuturo ng right division. Okay? Pero kung wala, gagamitin kayo ng Diyos, mag-pray kayo, mga kapatid, na gamitin kayo ng Diyos, na kayo ang magiging unang pamilya, na magiging paraan o daan upang magkaroon ng simbahan diyan sa inyong lugar. Amen. Maaring ikaw mismo magpastor, or maaring, kung ikaw ay lalaki, pwede ikaw mismo magpastor, o maaring iyong pamilya mo ang unang Bible study sa place mo, at yung missionary, mga kapatid, ng grace ay gagamitin ng Diyos upang ma-start ang gawain dyan. Pero kung ikaw ay may church na ngayon, alam mo na nagtuturo ng tamang gospel at ng right division, nagtuturo ng mystery program ang iyong simbahan, pakamahalin mo. Huwag kang bumase, ang iyong kagalakan na maglingkod at pagiging tapat ay huwag mong tignan doon sa mga members na hindi faithful. Okay? Ang iyong faithfulness ay sa Diyos, hindi sa tao. Amen. Huwag kang mahahawa sa mga nanghihina. Kundi ikaw ay magpakatatag at patuloy na ikaw maging example upang sila na mga nanghihina ay lumakas uli sa pamamagitan ng iyong good example. Practically, kahit malaman natin itong mystery program na ito, kung hindi natin ma-apply sa ating personal na buhay at sa ating pamilya, wala din po itong magiging kabuluhan. Okay? Kaya I hope, mga kapatid, na kayo po ay naiintindihan po ninyo kung gaano kahalaga itong mystery program. Hindi kayo basta-basta nakikimiyembro sa isang simbahan na hindi naman po nagtuturo ng tamang doktrina na naaayon sa turo ni Apostol Pablo. Importante po na magkaroon kayo ng church na talagang alam ang doktrina pong ito. Okay? Bigyan ko po ng isang halimbawa. Parang isang mason o sabihin natin pinaka-engineer o architect ng isa pong struktura, mga kapatid, isang building. At kayo po mismo lamang ang nakakaalam ng isang silid sa kanyang palasyo. Okay? Kayo lang. Merong lihim na silid doon na ang mga gumagawa hindi ma-recognize kung paano at ano yun. Walang sino man ang makakaalam nito hanggang sa itinakdang panahon na ito'y kanyang ipakita. Perfect, glorious, and unique. Amen? Ganyan din po ang ginawa ng Diyos sa ating panahon. Tinago niya ang plano niya sa kanyang sarili mismo. At sa tamang panahon, inireveal ito sa pamamagitan ni Apostol Pablo, and praise the Lord, naligtas po tayo dahil po doon. Naging co-laborers tayo, naging partner tayo ng Diyos sa kanyang plano sa panahong ito ng biyaya. Hanggang sa mamatay, wala pong sukuan. Pwede kang madapa, wag nawa, pero bangon lamang, magpatuloy hanggang kamatayan. Amen! Bilang ating conclusion, mga kapatid, ang mystery ay bahagi ng eternal plan or purpose ng Diyos bago palikhain ang mundo. Hindi ito para sa Israel. Okay? Ito ay para sa body of Christ. At ang body of Christ ay Israel at Gentiles. Okay? Ito ay para sa Israel, body of Christ. Hindi ito under the law. Ito ay under grace. Okay? Kapag naintindihan mo ang mystery, kapag naintindihan mo ang hiwagang ito, pag naintindihan mo ang programa ng Diyos sa panahon ito, makikita mong iba ang kanyang programang inilahad kay Apostol Pablo,
at sa mga propeta sa lumang tipan at maging sa 12 apostles. Hindi ito continuation. Listen, hindi po ito continuation ng programa ng Diyos na sinimulan niya sa pamamagitan ng mga Hudyo sa lumang tipan. Dito natin mas lalong maa-appreciate. Amen. Dito natin lalong mas mauunawaan ng biyaya, ang grace. Dito natin lubos na maunawaan ang ating heavenly calling. At dito natin maintindihan na ang ating identity ay si Jesus Christ mismo. Amen. Kaya po, makinig kayo mabuti, mag-iingat kayo sa mga nagtuturo sa social media. Okay? Yung mga nagtuturo na sabi nila, baptist daw si Kristo. Bakit? Kasi binautismohan siya ni John the Baptist. Pag nalaman niyo po ang tamang doktrinang ito, hindi na kayo magogoyo. Hindi na kayo malilito. Okay, mga kapatid? Ano pa? Yung mga nagtuturo na ang bagong tipan o ang church ay nag-start during Christ's earthly ministry dahil po kay John the Baptist nga at kinukonek nila sa mga apostol, mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, hindi kayo mapapaniwala doon. Lalo na yung mga nag-speak in tongues, mga nag-healing-healing, mga kapatid, hindi yun ang katuruan ng church ng Panginoong Hesus sa bagong tipan. Okay? Kaya pag naunawaan nyo to, magiging pure ang inyong doktrina at at the same time, magiging pure ang inyong practices. Okay? Ang utos ba, yung mga tanong na ito, ang utos ba sa mga apostol during Christ's earthly ministry at yung mga practices nila ay para din sa panahong ito? Once na ating maintindihan lahat ng bagay na ito, mga kapatid, malalaman po natin na ang mga bagay na yun ay part ng all things are passed away. Behold, all things are become new. Amen? Mga kapatid, sobrang linaw po na maintindihan natin ang mga doktrina. Kapag kayo'y nagkaroon ng simbahan at nagkaroon kayo ng katotohanan o nabuksan ng inyong kaisipan tungkol po sa mystery program nito. Napakaganda nito, mga kapatid. I hope na ito po'y naging blessing sa inyo.